Hanggang ngayon, pinipilit kong paniwalain ang sarili ko na isa lang iyong masamang panaginip. Isang produkto ng pagod at puyat, ng stress galing sa trabaho, at ng malakas na ulan ng gabing iyon. Pero sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko pa rin. Nakikita ko ang tricycle na iyon, nakaparada sa ilalim ng nag-iisang post ng ilaw na aandap-andap, at ang driver nito na naghihintay sa amin sa gitna ng kadiliman. At ang pinaka-nakapangingilabot sa lahat ang driver na walang mukha. Ito ang kwento ng huling beses na sumakay ako ng tricycle. Ito ang kwento kung paano nasira ang buhay ko sa isang gabi lang. Ang pangalan ko ay Marco, 28 years old, at bago mangyari ang lahat ng ito, isa akong ordinaryong call center agent sa isang malaking BPO company sa Eastwood. Alam niyo na siguro ang buhay namin. Baliktad ang mundo. Gising sa gabi, tulog sa umaga. Ang araw namin ay nagsisimula sa paglubob ng araw, at ang gabi ay ang aming tanghali. Sanay na ako sa ganitong routine. Sa loob ng 5 taon, ito na ang naging buhay ko. Ang mga katrabaho ko, sila na rin ang naging pamilya at barkada ko. Sabay-sabay kaming kumakain ng late dinner, sabay-sabay nagkakape para labanan ang antok, at sabay-sabay na nag-aabangan ng unang sinag ng araw bago umuwi sa kanya-kanyang mga bahay para matulog. Sa team namin, may 3 akong naging matalik na kaibigan. Si Ana, na parang nakababatang kapatid ko na ang turing. Maliit pero palaban, at laging may baon na chismis galing sa ibang team. Si Jay, ang pinaka-skeptic sa aming lahat. Laking Maynila, hindi naniniwala sa mga multo at kung ano-anong kababalaghan. Para sa kanya, lahat ay may scientific explanation. Siya lagi ang nang-aasar sa akin kapag natatakot ako sa mga horror movies na pinapanood namin tuwing day off. At si Liza, ang pinakamalungkot sa grupo. Laging tahimik, laging malalim ang iniisip. Bagong hiwalay sa boyfriend niya kaya madalas, sinusubukan naming pasayahin. Kaming 4 ang laging magkakasama. Sa hirap at ginhawa, sa puyat at sahod, kami ang magkakasabay. Ang gabing iyon, parang katulad lang din ng ibang mga gabi. Pumasok ako sa opisina bandang 9:00. Maingay ang production floor, puno ng tunog ng mga keyboard at mga boses na nagsasalita ng English na may iba't ibang accent. Umupo ako sa station ko sa tabi ni Ana. Marco, late ka na naman, bati niya nang hindi man lang tumitingin sa akin, tutok pa rin sa kanyang monitor. Ngumiti lang ako at inilapag ang bag ko. Traffic as usual. Kumusta ang calls? Tanong ko. Walang katapusan, sagot niya. 1 oras pa lang ako dito pero parang gusto ko nang umuwi. Dumating si Jay, may dalang 4 na cup ng kape. Para sa mga puyat at sawi, sabi niya sabay lapag ng kape sa mga mesa namin. Kinuha ni Liza ang sa kanya at mumiti ng bahagya. Salamat, Jay. Tiningnan ni Jay si Liza na may halong pag-aalala. Okay ka lang? Huwag mo nang isipin yon. Mas gwapo pa ako doon, inagtawanan kami. Ganoon si Jay, laging sinusubukang pagaanin ang loob ng lahat sa pamamagitan ng kanyang mga self-proclaimed na papogi lines. Kahit papaano, napangiti niya si Liza. Lumipas ang mga oras. Sagot dito, sagot doon. Resolve ticket dito, a rate customer dun. Normal na gabi. Bandang 3:00 ng madaling araw, oras ng aming lunch break, o sa normal na mundo, dinner. Doon namin napansin. Nagsimulang kumidlat ng malakas sa labas ng bintana ng building. Sinundan niyon ng malakas na kulob na halos yumanig sa buong palapag. Tapos bumuhos ang ulan. Hindi lang basta ulan, kundi isang bagyo na parang ibinubuhos ang lahat ng galit ng langit sa syudad. Ang lakas ng hangin ay nagpapayanig sa mga salamin ng bintana. Nako, delikado to, sabi ni Ana habang nakatingin kami sa labas. Paano tayo uwi niyan mamaya? Ang uwian ko kasi ay sa isang subdivision sa Rizal, medyo malayo at kailangan pang pumasok sa mga medyo liblib na daan. Si Ana at Liza ay sa Marikina na laging binabaha. Si Jay lang ang medyo malapit sa Cubao. Pagkatapos ng break, bumalik kami sa trabaho pero lahat kami ay hindi na mapakali.
Bawat kulog at kidlat ay nagpapakaba sa amin. Sa isip ko, nagdarasal na sana ay humina na ang ulan bago matapos ang shift namin ng alas 6 ng umaga. Pero hindi. Habang papalapit ang oras ng uwian, lalo pang lumalakas ang ulan. Alas 5:30, nag-announce ang aming manager sa speaker. Attention all agents, due to the severe weather conditions and flooding in several areas, our company shuttle services will be temporarily suspended. We advise everyone to stay inside the building until it is safe. Please wait for further announcements. Thank you. Nagkatinginan kaming apat. Iyon na nga ba ang sinasabi ko? Stranded kami. Ang problema, ang stay inside the building ay madaling sabihin, pero pagod na kami at gusto na naming umuwi sa aming mga kama. Naghintay kami ng 1 pang oras. 2 oras. Alas 8 na ng umaga, pero parang gabi pa rin sa labas dahil sa sobrang kapal ng madilim na ulap at walang tigil na ulan. Hindi na ako makapaghintay, sabi ni Jay na halata ng naiinit. Kailangan ko nang umuwi. May lakad pa ako mamaya. Sinabi niya iyon na parang hindi bumabagyo sa labas. Jay, narinig mo naman yung announcement, di ba? Delikado sa labas, sabi ko. Saka anong lakad? Tingnan mo nga ang panahon. Kaya ko na yan. Sanay ako sa baha. Maglalakad ako hanggang sa main road at mag-aabang ng taxi o bus. Sino gustong sumama? Tanong niya. Tumingin siya sa aming tatlo. Si Liza ay parang pagod na. Sasama na ako, Jay. Ayoko na dito. Mas lalo ko lang naaalala mga problema ko. Si Ana ay nag-aalangan. Tumingin siya sa akin. Marco, anong sa tingin mo? Umiling ako. Hindi magandang ideya, guys. Ang lakas ng ulan. Baka mapaano pa tayo. Dito na pumasok ang pagkaskeptiko ni Jay. Ano ka ba, Marco? Huwag kang ang praning. Ulan lang yan. Hindi naman yan multo. Anong kinatatakot mo? Natangayin ka ng hangin? Ang bigat mo kaya. Sinundan niya iyon ng tawa. Naramdaman ko ang hiya. Ang pagiging overacting. Siguro nga tama siya. Pagod lang ako at nag-aalala ng sobra. Pero may kung anong bigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Isang masamang kutob. Sasama na rin ako, sabi ni Ana sa huli. Basta mag-iingat tayo. 4 naman tayo, dahil sa sinabi niya, at dahil ayokong maiwan mag-isa sa opisina, pumayag na rin ako. Ayokong iwan sila, at lalo na, ayokong maging duwag sa paningin nila. Sige na nga, sabi ko. Basta magkakasama tayo. Walang iwanan. At doon nagsimula ang lahat. Sa isang desisyon na pinilit lang ng pakikisama at ng ayaw masabihang duwag. Nagpaalam kami sa guard na uwi na kami, at kahit na pinayuhan niya kaming manatili, pinirmahan pa rin namin ang waiver. Kinuha namin ang mga payong namin at lumabas kami sa high-tech at maliwanag na lobby ng aming building, patungo sa madilim, magulo, at binabagyong mundo sa labas. Ang hangin ay halos liparin ang mga payong namin. Ang ulan ay tumatama sa aming mga mukha na parang maliliit na karayom. Ang tubig sa kalsada ay lagpas na sa aming mga bukong-bukong. Naglakad kami magkakapit-bisig para hindi matumba. Ang Eastwood na dati buhay na buhay at puno ng ilaw ay parang naging ghost town. Ilan lang ang mga sasakyang dumadaan at walang mga taxi. Lahat puno. Naglakad kami ng halos kalahating oras. Basang-basa na kami at nilalamig. Ang pag-asa naming makahanap ng masasakyan ay unti-unti nang nawawala. Nakarating kami sa isang kanto na medyo malayo na sa sentro ng Eastwood, isang lugar na medyo madilim at mas kaunti ang mga building. Doon, sa ilalim ng isang post ng ilaw na aandap-andap, may nakita kaming isang tricycle. Nag-iisa lang ito. Nakaparada lang na parang naghihintay. Yes! Sa wakas! Sigaw ni Jay. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw, "Manong, sakay kami."
Hindi gumalaw ang tricycle. Hindi rin sumagot ang driver. Lumapit kami. Habang papalapit kami, doon ko naramdaman ulit ang kakaibang kaba. Ang tricycle ay mukhang luma. Kinakalawang na ang ibang parte, at ang pintura ay kupas na. Ang sidecar nito ay natatakpan ng makapal na itim na trapal, na karaniwan namang ginagawa para hindi mabasa ang mga pasahero. Pero may mali. Ang hangin sa paligid nito ay parang mas malamig. Ang tunog ng ulan ay parang humihina kapag malapit ka dito. Guys, sigurado ba tayo dito? Bulong ko sa kanila. Parang ang creepy naman. Bakit siya lang ang nandito? Muli, si Jay ang sumagot. Marco, ano ba? Choice ba natin? Eto na to, huwag ka nang mag-inarte dyan. Basang-basa na tayo. Baka magkasakit pa tayo. Itinulak niya ako ng bahagya palapit sa tricycle. Manong, 4 kami papuntang Marikina at Rizal. Pwede ba? Tanong ni Jay sa driver. Ang driver ay nakasuot ng itim na jacket na may hood at isang baseball cap na halos takpan na ang buong mukha niya. Nakayuko siya ng bahagya. Hindi siya lumingon. Tumango lang siya ng dahan-dahan. 1, 2, 3 tango. Doon pa lang, dapat tumakbo na ako. Dapat sinunod ko na ang instinct ko. Pero huli na. Sige, sakay na. Sabi ni Jay. Si Liza ang unang pumasok, naupo sa pinakaloob. Sumunod si Ana sa gitna. Pagkatapos ako. Si Jay ang naupo sa likod ng driver. Ang loob ng tricycle ay amoy luma. Amoy basang lupa at bulaklak. Parang amoy sampagita. Hindi ko pinansin. Siguro may air freshener lang. Nang makaupo na kaming lahat, walang imik na pinaandar ng driver ang tricycle. Ang pinagtataka ko, wala akong narinig na ingay ng makina. Parang kusa lang itong gumalaw. Tahimik. Masyadong tahimik. Dumausdos lang ito sa kalsada na puno ng tubig na parang bangka. Ang tanging naririnig ko lang ay ang paghampas ng ulan sa trapal na nakatakip sa amin. Tiningnan ko ang mga kasama ko. Si Liza ay nakapikit, nakasandalang ulo sa bintana. Si Ana ay abala sa pag-text sa kanyang phone, malamang sinasabi sa pamilya niya na pauwi na siya. Si Jay naman ay nakatingin lang sa labas. Ako lang ba ang nakakaramdam nito? Ako lang ba ang kinakabahan? Sinubukan kong silipin ng driver mula sa maliit na siwang sa pagitan ng upuan ko at ng kanyang likod. Nakikita ko lang ang itim niyang jacket at ang cap niya. Hindi ko pa rin makita ang mukha niya. Sinubukan kong tingnan ang side mirror. Pero ang salamin ay basag at malabo. Parang sinadyang basagin para wala kang makita. Manong, dadaan po ba tayo sa C5? Tanong ko, para lang may masabi, para lang marinig ang boses niya. Hindi siya sumagot. Hindi man lang siya gumalaw. Ang tanging reaksyon lang ay ang bahagyang pagbilis ng takbo ng tricycle. Doon na ako nagsimulang magpanik sa loob-loob ko. Nag-text ako kay Ana kahit magkatabi lang kami. Ana, tingnan mo yung driver. Hindi sumasagot. Binasa niya ang text ko, tapos ay tumingin sa akin na may pagtataka. Nag-type siya pabalik. Baka binilang or pagod. Hayaan mo na. Hindi ako nakontento. Sinubukan ko ulit. Manong, sigurado po kayo sa daan. Parang hindi po ito papuntang Marikina, sabi ko, medyo nilakasan ko na ang boses ko. Ang mga dinadaanan namin ay hindi na pamilyar sa akin. Imbes na sa maliwanag na C5 kami lumabas, lumiko ang tricycle sa isang masikip at madilim na eskinita. Wala nang mga building. Puro mga bakanting lot na natatakpan ng matataas na talahib. Ang mga post ng ilaw ay bihira na lang at karamihan ay patay. Hoy, Manong! Saan mo kami dinadala? Sigaw na ni Jay mula sa likod. Doon na rin siya nagsimulang kabahan. Hindi ito ang daan papuntang Cubao. Ang tricycle ay patuloy lang sa pagtakbo, palalim ng palalim sa lugar na hindi namin alam.
Nagsimula nang umiyak si Liza sa tabi ko. Gusto ko nang bumaba, sabi niya nang paulit-ulit. Parang awa niyo na po, ibaba niyo na kami. Si Ana ay mahigpit na nakakapit sa braso ko. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kaninang pagiging kalmado niya ay napalitan na ng purong takot. Sinubukan ni Jay na tapikin ang balikat ng driver. Manong, ano ba? Ibaba mo kami, sabi. Sa pagtapik niya, parang may kuryenteng dumaloy sa kanya. Bigla niyang binawi ang kamay niya. Ang lamig niya, bulong niya, sapat lang para marinig namin. Parang yelo. Lahat kami ay natigilan. Ang takot sa loob ng masikip na sidecar ay halos hindi na namin kayang huminga. Amoy na amoy ko na ang sampagita. Masyado nang matapang ang amoy. Parang nasa loob kami ng isang ataol. Para! Sigaw ni Liza, sa sobrang takot ay hindi na niya napigilan. Bababa na ako. Sa pagkakataong iyon, huminto ang tricycle. Biglang-bigla. Walang preno, basta na lang tumigil sa gitna ng isang madilim na daan na napapaligiran ng mga puno ng saging at matataas na damo. Walang kahit isang bahay. Walang kahit isang ilaw maliban sa andap-andap na headlight ng tricycle. Bago pa namin siya mapigilan, mabilis na binuksan ni Liza ang maliit na pinto ng sidecar at tumalon palabas. Liza, huwag! Sigaw ni Ana. Pero huli na. Tumakbo si Liza palayo sa amin, papunta sa kadiliman. Liza, bumalik ka dito. Sigaw ko. Pero hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa pagtakbo. Nakita namin siyang lumingon sa amin ng isang beses, ang kanyang mukha ay puno ng takot. At sa isang iglap, habang siya ay nasa gilid na ng liwanag ng headlight, para siyang hinigop ng kadiliman. Bigla na lang siyang nawala. Walang sigaw. Walang kaluskos. Basta, nawala. Natahimik kaming tatlo. Nakatingin lang kami sa lugar kung saan siya huling nakita. Ang tanging naririnig lang namin ay ang sarili naming mga hininga at ang walang tigil na pagbuhos ng ulan. Liza. Tawag ni Jay, nanginginig ang boses. Liza, hindi magandang biro to. Walang sumagot. Ang kadiliman sa labas ay parang isang solidong pader na lumamon sa kaibigan namin. Sinubukan kong buksan ang pinto para sundan siya, pero biglang umandar ulit ang tricycle. This time, mas mabilis. Napasigaw kaming lahat. Manong, ano ba? Yung kasama namin. Sigaw ni Jay. Binayo na niya ng binayo ang likod ng driver. Hayop ka. Itigil mo to. At doon, dahan-dahang lumingon ang driver. Hindi sa amin, kundi kay Jay na nasa likod niya. Dahan-dahan. Ang paglingon niya ay hindi natural. Parang liig ng isang manika na pinipihit. At nang ang kanyang mukha ay bahagya ng natatamaan ng kaunting liwanag mula sa kung saan, nakita namin. O mas tamang sabihin, nakita namin kung ano ang wala. Wala siyang mukha. Hindi ito hyperbole. Hindi ito exaggeration. Ang balat sa kanyang mukha ay makinis. Walang mata. Walang ilong. Walang bibig. Parang isang maniklin na hindi pa natatapos. Isang blankong kanvas ng laman. Ang tanging nandoroon ay ang hugis ng isang mukha, pero walang anumang features. Ang baseball cap na suot niya ay nagbibigay ng anino sa dapat sana'y kinalalagyan ng kanyang mga mata, na lalo pang nagpadilim at nagpakilabot sa itsura nito. Ang sigaw ni Jay ay isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Isang sigaw ng purong, sukdulang takot at hindi paniniwala. Ang kaninang pagiging matapang at skeptiko niya ay nabura na parang bula. Napalitan nito ng isang bata na nakakita ng pinakamasama niyang bangungot na nagkatotoo. Diyos ko! Ano ka? Sigaw ni Jay. Sinubukan niyang tumalon mula sa tricycle, pero sa sobrang bilis ng takbo nito, hindi niya magawa. Ako at si Ana ay magkayakap sa loob ng sidecar, nagsisiksikan sa isang sulok, na parang sa paggawa noon ay magiging invisible kami. Hindi ko mayalis ang tingin ko sa salamin sa gilid.
Kahit malabo ito, nasasalamin doon ang blangkong mukha ng driver. At sa bawat segundo, parang mas lumalapit ito. Marco, anong gagawin natin? Humahabulgol na si Ana. Mamamatay na tayo dito. Ang isip ko ay blangko. Hindi ko alam. Paano ka lalaban sa isang bagay na hindi mo maintindihan? Paano ka tataka sa isang bangungot habang gising ka? Ang tricycle ay lumiliko na ngayon sa isang daan na hindi na sementado. Isang maputik na daanan sa gitna ng isang plantasyon. Ang mga gulong ay lumilikha ng malalakas na tunog habang bumabangga sa mga bato at putik, pero ang takbo nito ay hindi bumabagal. Naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ang amoy ng sampagita ay nawala. Napalitan ito ng amoy ng dugo. Malansa. Nakakasuka. Tumingin ako kay Jay. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa akin, isang tingin na humihingi ng tulong. At sa likod niya, sa kadiliman ng gabi, parang may mga aninong sumusunod sa amin. Mga hugis na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Doon ko napagtanto. Hindi kami dinadala nito kung saan. Inilalayo kami nito sa kabihasnan. Dinadala kami nito sa kanyang teritoryo. Kung ano man siya, kung saan man siya nanggaling, doon kami patungo. At alam kong kapag nakarating kami doon, wala nang babalikan. Kailangan nating tumalon, sabi ko, ang boses ko ay halos hindi lumabas. Ana, Jay, kailangan nating tumalon. Tumingin sa akin si Ana. Marco, ang bilis. Mamamatay tayo. Mas mamamatay tayo kung mananatili tayo dito. Sigaw ko. Kailangan kong maging matapang. Para sa amin. Para kay Ana. Tumingin ako kay Jay. Jay. Sabay tayo. Talon. Pero si Jay ay parang naparalisa na. Nakatitig lang siya sa likod ng ulo ng driver, ang kanyang mukha ay basang-basa ng pinaghalong ulan at luha. Hindi siya makagalaw. Alam ko na wala na kaming oras. Ang daan sa unahan ay papalubog, patungo sa isang madilim na ilog na umaapaw. Kung aabutin kami doon, malulunod kami kasama ng demonyong ito. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Ana. Ana, makinig ka sa akin. Sa bilang ng 3, tatalon tayo. Huwag kang bibitaw. Ano man ang mangyari, huwag kang bibitaw. Tumango siya, nanginginig. Tiningnan ko ulit si Jay. Jay. Huling tawag. Talon na. Pero wala. Parang wala na siyang naririnig. Ang mga mata niya ay blangko. Isasabi ko, habang pinipilit buksan ang pinto ng sidecar laban sa malakas na hangin. Dalawahin nila ko si Ana palapit sa butas. Ramdam ko ang pagtutol ng katawan niya, ang takot na lamunin ng bilis at ng kadiliman. 3. Sa lahat ng lakas ko, itinulak ko kami palabas. Ang hangin ay sumalubong sa amin na parang isang pader. Ang narinig ko lang ay ang sigaw ni Ana at ang malakas na kalabog ng bumagsak kami. Gumulong kami sa maputik at matalas na damuhan. Ang sakit ay dumating kaagad. Naramdaman kong tumama ang ulo ko sa isang bagay na matigas. Naramdaman kong bumaon ang mga maliliit na bato sa aking balat. Pero hindi ako bumitaw sa kamay ni Ana. Nang sa wakas ay tumigil kami sa paggulong, nakahiga kami sa isang mababaw na kanal sa gilid ng daan. Basang-basa. Puno ng putik. At sugatan. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang lahat ay umiikot. Pero ang una kong hinanap ay ang tricycle. Nakita ko ito. Mga 50 metro ang layo mula sa amin. Hindi ito huminto. Nagpatuloy lang ito sa kanyang mabilis at tahimik na takbo. Nakita ko pa si Jay, nakaupo pa rin sa likod, isang malungkot na silweta laban sa headlight ng tricycle. At sa isang sandali, bago ito tuluyang lamunin ng kadiliman papunta sa ilog, lumingon ulit ang driver. Hindi kay Jay, kundi sa direksyon namin. At kahit sa layong iyon, kahit sa gitna ng ulan at dilim, alam ko na parang nakatingin ito sa akin. Isang blangkong mukha na nakatitig sa kaluluwa ko.
Pagkatapos ay nawala na ito. Ang tanging natira ay ang tunog ng ulan at ang humahagulgol na si Ana sa tabi ko. Nakahiga kami doon nang hindi ko alam kung gaano katagal. Ang sakit ng aking mga sugat ay wala kumpara sa bigat ng takot at pagkawala sa aking dibdib. Si Liza nawala. Si Jay kinuha. Kinuha ng isang bagay na hindi dapat umiral. Pinilit kong bumangon. Bawat galaw ay parang may pumupunit sa aking mga kalamnan. Ana, kailangan nating umalis dito, sabi ko, ang boses ko ay paos. Tinulungan ko siyang tumayo. Ang kanyang binti ay dumudugo, at ang kanyang mukha ay puno ng mga galos. Pero buhay kami. Sa awa ng Diyos, buhay kami. Naglakad kami. Walang direksyon. Ang tanging gabay namin ay ang pag-asang makahanap ng daan pabalik. Naglakad kami sa putikan, sa gitna ng mga puno, sa ilalim ng walang katapusang ulan. Ang bawat kaluskos, bawat anino, ay nagpapatigil sa amin. Ang takot na baka bumalik ito. Baka hindi pa ito tapos sa amin. Pagkatapos ng parang isang kawalang hanggan, nakakita kami ng isang maliit na sinag ng ilaw sa di kalayuan. Isang bahay. Nagkaroon kami ng bagong lakas. Tumakbo kami, kahit na masakit, patungo sa ilaw na yon. Isang maliit na bahay kubo. Kumatok kami ng kumatok, sumisigaw ng tulong. Isang matandang lalaki ang nagbukas ng pinto. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng gulat at awa nang makita niya ang aming kalagayan. Agad niya kaming pinapasok, binigyan ng tuwalya at mainit na inumin. Doon, sa kaligtasan ng kanyang maliit na tahanan, doon kami bumagsak. Umiyak kami ng umiyak. Ikinuwento namin ang lahat sa kanya, kahit na alam naming parang tunog ng mga nababaliw. Ang matanda ay nakinig lang. Hindi siya nagulat. Hindi siya nagduda. Nang matapos kami, tumango lang siya at nagsalita sa isang mahinang boses. Hindi kayo ang una, sabi niya. Marami na siyang nabiktima. Isang kaluluwang ligaw na naghahanap ng mga pasahero sa tuwing may malakas na bagyo. Ang tawag nila dito ay ang tricycle ng mga nawawala. Kung saan sila dinadala, walang nakakaalam. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng yelo sa aking mga ugat. Hindi ito isang one-time event, isa itong urban legend na naging totoo para sa amin. Isang bangungot na paulit-ulit na nangyayari sa mga sawimpalad na katulad namin. Kinaumagahan, nang tumila na ang ulan, tinulungan kami ng matanda na makabalik sa main road. Tinawagan namin ang aming mga pamilya. Ang sumunod na mga araw ay isang blur ng mga ospital, mga istasyon ng pulis, at walang katapusang tanong. Ikinuwento namin ang totoo. Paulit-ulit. Pero sino ang maniniwala? Ang opisyal na report, si Liza at si Jay ay missing persons. Malamang na tinangay ng baha o biktima ng krimen na naganap dahil sa kaguluhan ng bagyo. Ang kwento namin ni Ana ay itinuring na produkto ng trauma. Hallucination. Isang paraan ng aming mga isip para takpan ang isang mas simpleng, ngunit brutal na katotohanan. Pero alam namin ang nakita namin. Si Ana, hindi na kinaya ng mga magulang niya na manatili siya sa Maynila. Ipinadala siya sa probinsya nila sa Cebu para makalimot. Ang huling pag-uusap namin, umiiyak siya sa telepono. Marco, hindi na ako babalik dyan. Natatakot ako. Baka bumalik siya. Hindi na kami muling nagkausap pagkatapos noon. Ang aming pinagsamahan ay naging isang alaala ng takot na mas mabuting ibaon na lang sa limot. Ako? Naiwan akong mag-isa. Mag-isa sa katotohanan na alam ko. Nag-resign ako sa trabaho. Hindi ko na kayang magpuyat. Hindi ko na kayang makakita ng madilim na gabi. Lumipat ako ng apartment, isang maliit na kwarto na laging bukas ang ilaw kahit sa pagtulog. Hanggang ngayon, 1 taon na ang nakalipas, dala-dala ko pa rin ang trauma. Hindi na ako sumasakay ng tricycle. Kahit sa umaga. Kapag umuulan, hindi ako lumalabas ng bahay. Nagkukulong ako sa kwarto at tinatakpan ko ang aking mga tenga. Dahil minsan, sa gitna ng malakas na ulan, parang naririnig ko pa rin.
Ang isang pamilyar, ngunit tahimik na ugong ng makina na papalapit. Hindi ko alam kung nasaan si Liza at si Jay. Dasal ko na lang na sana, kung nasaan man sila, ay matahimik na sila. Pero alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na hindi pa tapos ang lahat. Alam kong ang driver na walang mukha ay naghihintay pa rin. Nag-aabang ng susunod na bagyo. Nag-aabang ng mga susunod na pasahero na pagod, desperado, at gustong-gusto ng umuwi. Kaya kung sakaling abutan ka ng malakas na ulan sa gabi at may makita kang nag-iisang tricycle na nakaparada sa ilalim ng andap-andap na ilaw, huwag kang sasakay. Maglakad ka na lang. Maghintay ka ng umaga. Dahil baka yun na ang huling biyahe mo. At baka sa susunod, ang kwento mo na ang maririnig sa mga anino. Ang kwento ng isa pang pasaherong sumakay sa huling tricycle kagabi.